Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. And magandang hapon. Dalawang tulog na lang or isa. Yung iba hindi na matutulog. Pasko na. Merry Christmas in advance sa bawat isa. So muli tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon dito po sa ating daily Bible study sa Rema Fields. Kahapon meron pong inumpisahang topic si Pastor Maya. Ngayon po ipagpapatuloy natin ito. Ang title po niya, Bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 1, kahapon tinuro sa atin kung bakit kailangan ako, ikaw, lahat ng mga Kristiyano, mananampalataya, kailangan mag-share ng gospel. Sabi po sa number 1, ito ay utos ni Jesus. So, naituro na po sa atin kahapon. Ito ay Great Commission, utos ng Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, ang Panginoong Jesus ay nagbilin sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod niya, na ihayo ang maganda, mabuting balita sa sanlibutan para ipaalam sa mga tao ang kabutihan o ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po tayo ay dadako sa pang number 2. Bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 2, ang sabi niya po dito, mahalaga ang kaluluwa ng mga tao. Itin ko po, bakit ako dapat mag-share ng gospel? Number 2, mahalaga ang kaluluwa ng mga tao. Dito po sa Marcos, sa mga Biblia po natin, makipagbukasan po tayo. Marcos chapter 8 verses 36 to 37. Sabi niya, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang kaluluwa. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? So sinasabi po dito, ano ang mapapala ng isang tao? So ito po ang dahilan kung bakit at dapat po tayong mag-share ng gospel. Dahil sa mundo po natin ngayon, ang sanlibutan ay puno ng lahat ng mga bagay na kinahuhumalingan, mga bagay na hinahangad ng mga tao. At ito ay para lang sa pansamantalang kasiyahan, pangmadali ang kasiyahan o kaligayahan lang. Ulitin ko po, bakit kailangan natin mag-share ng gospel? Mahalaga ang kaluluwa ng tao. At sinasabi po sa verse na binasa ko po kanina, anong mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig? No? Dahil ang sanlibutan po natin ay punong-puno ng mga bagay na kinahuhumalingan ng tao. Punong-puno ng mga bagay na inaasam, mga bagay, mga kalayawan, mga bagay na gusto ng laman ng tao. Kaya mahalaga po na dapat tayo ay mag-share ng gospel. Dahil karamihan, kadalasan sa ating mga tao, madalas sa tao, gustong merong marating. Wala naman pong mali doon. Lahat gusto merong ma-achieve. May mga goals. Wala naman pong mali doon. Pero karamihan o maraming mga tao na dahilan sa kakahabol na ma-achieve ang goals. Alam niyo po, hindi nga lang yung mga unbelievers may mga pagkakataon na even the believers, minsan tayo sa kaka-achieve po natin ng mga goals para makamit natin yung mga bagay pinapangarap natin, minsan nga na hihiwalay na tayo sa kalooban ng Panginoon. What more sa mga taong hindi alam ang gospel, hindi alam ang word of God, hindi alam ang kalooban ng Panginoon, hindi aware. Kaya nga po mahalaga, dapat ako, ikaw, at lahat ng mananampalataya, dapat tayo ay mag-share ng gospel.
Ulitin ko po, ang sanlibutan natin ngayon ay puno ng mga bagay na kinahumalingan at tinahangad ng tao. Minsan, sa kagustuhan mong ma-achieve yung mga goals mo o yung mga pinapangarap mo, nakakaligtaan mo na, nakakalimutan ng tao ang Diyos. Nagiging last priority na lang ng tao ang Diyos. Nagiging huli na lang kapag problematic na, kapag hindi na alam ang gagawin. Minsan nga, wala talaga eh. Kinakalimutan na talaga. Sabi po sa verse na binasa po natin, anong mapapala ng tao? Walang kabuluhan. Makamtan mo man, ma-achieve mo man yung goals mo, yung mga bagay na pinapangarap mo, excuse me, yung mga bagay na pinaplano mo, kung ang katumbas naman ito ay yung kaluluwa, hiwalay sa Diyos. Walang mapapala. Kung wala naman tayo sa kalooban ng Lord, baliwala. Ang achievements sa sanlibutan ay pansamantala lang. Walang mali na mangarap at magkaroon ng mga goals o ng mga plano sa buhay. Wala naman pong mali doon. Nagiging mali na lang po yun kapag yun na ang nagiging priority mo. Yun na yung nagiging priority natin. At nagiging huli na lang sa atin ang relasyon natin sa Diyos. Alala ko po sa ating mga nagsishare ng Word of God sa field, may iba't ibang klase ng tao po tayong nai-encounter. Amen po. Alala ko, mga tao po kung na-encounter, syempre, sinisharean po natin sila ng Word of God. Ini-invite sa church, ini-encourage na makipagrelasyon sa Diyos at magpatuloy sa Panginoon. Alam niyo po, meron po tayong kasamahan dito po sa simbahan po natin, sa Rema. Nasharean po siya ng Word of God. At habang siya'y nagpapatuloy, nakakakwentuhan, alam niyo po, every time na kapag sinishare na ako, nagkwento niya yung testimony ng buhay niya, naalala ko po, lagi niyang nababanggit noon, nung ako ay malakas pa, nung ako ay may kinikita pa, wala akong ibang ginawa, kundi ang uminom, maglasing, kalayawan, nagpapakasaya. Hanggang sa dumating po yung point na nagkasakit po siya. Paulit-ulit niya po yun kinikwento. Every time na kapag nakakausap, sabi niya po, noon, palagi niya po sinasabi, nagagawa ko yung mga bagay na to, mga bagay na yan, nabibili ko to, meron pa ako, pero dumating sa point, nagkasakit ako. Ngayon alam niyo po, sabi niya, mabuti na lang nasharan ako ng Word of God, naabot po ng salita ng Panginoon, at na-invite po siya sa church, nagpatuloy, at pakonti-konting nabago po yung buhay niya, at naalis yung mga bagay na nakasanayan niya. Sabi niya, iba ang pakiramdam ng merong Diyos, may relasyon sa Diyos, sa kilala mo lang ang Diyos. Iba yung pakiramdam na meron kang relasyon sa Diyos, sa kilala mo lang ang Diyos. Sabi niya po, noon naman tumatawag naman ako sa Diyos eh. Kasi madalas yun naman po sinasabi ng mga tao. Basta mga na-encounter natin, ang ini-encourage po natin, sa mga nasyashare natin ng Word of God. Hindi naman ako nakakalimot sa Lord eh. Nagpa-pray pa rin naman ako kahit nasa bahay lang eh. Tumatawag pa rin naman ako sa Panginoon. Pero alam niya po, sinasabi rin ng Mateo chapter 7, verse 21, na sabi niya po dito, hindi lahat
Ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama aking Amang nasa langit. So hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, no? At madalas po yan sinasabi ng tao. Kung nai-encounter, kung napapansin niyo po yan sa mga sinesharan, hindi naman ako, next time na lang, di naman ako nakakalimot sa Lord eh. Diba? May pag ganon, hindi, next time na lang. Di naman ako nakakalimot sa Lord, tumatawag naman ako sa Panginoon eh. Pero alam niya po dun sa tao, nakasamahan po natin sa church, sabi niya iba na, oo, tumatawag naman ako sa Lord, pero iba yung merong Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos, na nagpapatuloy ka, na meron kang church life. At yung tao po na yun noon na umaattend po siya sa church, may sakit na po siya noon, hirap na siya maglakad. Pero alam niya po, nakasama pa po namin siya sa church kahit hirap siya maglakad. Pinipilit niya pa rin pong makapag-ministry. Kahit alam niya po, nakakalungkot lang, siya po ay kinuha na ng Lord. Pero yun nga po yung kahalagahan eh. Bakit kailangan po natin mag-share ng gospel? Ay para maabot yung mga kaluluwa. Dahil ang bawat kaluluwa ay mahalaga. Especially sa Lord. Sabi niya noon, malakas pa siya, nagagawa niya pa yung mga bagay na gusto niya, inom dito, inom doon. Hanggang sa nagkasakit siya. Nasharan siya ng Word of God. Makita niya ang kaibahan na mayroong Diyos na pinaglilingkuran sa wala. At marami pong mga taong ganun. Marami pa po akong nai-encounter. Marami pa po akong nakakausap. Marami pa rin mga taong nagsasabing, saka na lang, susunod na lang. Hindi naman ako nakakalimot sa Lord, pero ang tanong, kasi doon, nasa kalooban ba ng Panginoon? Kahit po sa ating mga believers, na po, bitin ko lang, sabi niya po dito, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang kaluluwa. At marami pong mga tao na maraming goals sa life, maraming mga achievements na gustong maabot, pero minsan nakakalimutan na po ang relasyon sa Diyos. Nakakalimutan na kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon. Ang Lord hindi po madamot, ang Diyos ay hindi rin unfair. Ako nga personally, hindi po ito yung pinlano ko at hindi rin po ito yung ginusto ko. Dahil ako din naman, personally, ay may goal, may plan, at merong mga bagay na gustong maabot. Noon, akala ko, ang unfair naman. Pero along the way, kung malalakaran lang ng tao ang kalooban ng Panginoon, yung desire ng heart natin ay ibibigay niya. Amen. Kung walang nag-share sa akin ng Word of God, kung walang nag-share ng Gospel, wala po ako ngayon sa kalooban ng Panginoon. Thank you po sa mga taong ginamit ng Panginoon. Kaya po ako nandito, hindi dahil sa sarili ko, kundi dahilan din sa mga taong ginamit ng Lord at sa habag ng Panginoon. At ganun din po tayo. Tayo ay gagamitin ng Lord sa mga kaluluwang ipinagkatiwala niya sa atin. Bakit ako dapat mag-share ng Word of God? Ako, ikaw, lahat ng mananampalataya, dahil ang bawat kaluluwa ay mahalaga. At marami pa ring mga tao na hindi pa nalalakaran ang kalooban ng Panginoon. At trabaho nating mga Kristiyano na mag-share ng Word of God para mga taong to ay malakaran, para malakaran din nila ang kalooban ng Panginoon sa buhay po nila.
Amen. Kagaya po nung isa lang po yun sa na-encounter ko. Isa po yung tatay na hindi pa naging huli sa kanya ang lahat. Dahilan sa na-share ng Word of God na iayos niya pa yung buhay niya bago po siya nawala sa mundo po natin ngayon. Yun po ang kahalagahan kung bakit kailangan natin mag-share ng gospel. Amen po. Kaya po sa bawat isa po sa atin, patuloy po tayong ini-encourage, tinuturuan, salita ng Panginoon, na habang tayo po ay nagpapatuloy, kagaya nga po ng tinuro ni Pastor Maya kahapon, go ye and preach the gospel. Ano man pong katayuan natin sa buhay, tayo man po ay nagtatrabaho, estudyante, o tayo po ay nasa bahay, taga-asikaso ng bahay, wala po tayong maidadahilan. Pwede po natin i-share ang pag-ibig ng Panginoon sa kahit na kanino, sa mga taong na-encounter natin, sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay. Amen po. So magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. Advance Merry Christmas and Happy New Year. God bless po. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat Panginoon sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Salamat po Diyos dahil patuloy mo kaming dinadirect. Patuloy mo kaming Panginoon na kinokorek Panginoon o Diyos. Dalangin namin, Panginoon, patuloy namin malakaran, perfectong plano at kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, more desire, Panginoon, deeper desire, O Diyos, yung burden para sa mga kaluluwa, Panginoon, siyang maramdaman, maging tibok ng puso namin. Paano mo iniibig ang bawat isa, ganyan din ang maramdaman ng puso namin para sa mga kaluluwa. Salamat, Lord, sa privilege na kami makapaglingkod sa iyo, na kami magamit mo, Panginoon, sa upasan mo, Diyos. Salamat. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Ingat po tayong lahat.